magpakatatag kayo. Huwag kayong pabago-bago. Sumunod kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Kayo ba mga kapatid, naranasan nyo na yung magsugal? Siguro hindi naman po yung katulad ng bata, no? Ako'y nabuhay sa sugal sa kalye. Naranasan ko lahat ng masasamang bagay. Pero alam nyo yung, ang natutunan ko doon, alam nyo yung payag na matalo. Kasi kung hindi ka papayag mo talo, hindi ka mananalo. Ang buhay Kristiyano, kailangan magpatalo ka. Pag hindi ka magpapatalo, hindi ka mananalo. Kung sanay ka na sa talo, pag may nawala sa iyo, na-scam ka, hindi masyado masakit, sanay ka matalo. Kasi dito sa mundo, talo tayo. Very unfair ang mundong ito sa ating mga Kristiyano. Kaya nga, tawag ni Kristo sa atin, hindi tayo taga-sanlibutan. Kaya sabi, inuusig kayo, pagkat ako unang inusig, pagkat hindi kayo taga-sanlibutan. Tagalangit tayo mga kapatid. Alalahanin natin ang bahay natin sa langit. Transient lang tayo dito. So sa pagiging transient dito, dapat payag ka na maiwan ng lahat. Patalo mo na, hindi mo naman madadala sa langit ito Nung ipanganak ka ba, may titulo ka ng lupa, may kotse ka ba? May hawak ka bang pera nung ipanganak? Ubad ka nga, wala kang dala So wala ka rin madadala dito. Mamatay ka man o hindi ka mamatay, wala kang madadala. Isa lang ang madadala mo, yung kaluluwa mo. Ngayon yung kaluluwa na yun, saan pupunta yun? Naihanda mo na ba yung pupuntahan ng kaluluwa mo? Kapag naihanda mo na, ibig sabihin, nasa Diyos ka na. Pumayag ka na, piliin ng Diyos, sumunod na sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ngayon, kailangan matalo ka. Sabi ng Diyos if anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross and follow me. So, i-deny mo sarili mo. So, sa pagdi-deny ng sarili, yan ang mahirap Tatanggihan mo yung sarili mo, katulad ko. Kaya sabi ko nga, alam nyo, napakasarap mabuhay sa mundo pag makasalanan ka. Kasi ito yung mundong ito yung makasalanan Ang hari dito, si Satanas Ang nag-ahari dito, makasalanan. So, kung ikaw makasalanan, ang sarap mabuhay sa mundo. Pero kung hindi ka makasalanan, walang kakwenta-kwenta itong mundong ito. Kaya nga papalitan ng bagong langit, bagong lupa. Walang kakwenta-kwentang mundo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung natutunan nyo magsugal, mararanasan nyo matalo. So ma-experience mo yung feeling ng natalo. Kaya kung matalo ka man sa pagiging Kristiyano, alam mo na yung feeling na accepted na. Love accept all things. Napakaganda. Alam niyo ba na ang daming man of God na nagpatalo? Unang-una, ang Panginoong Yesus, sinubad niya yung pagka-Diyos niya. Nabuhay na parang alipin. Hindi siya ipinanganak sa palasyo, sa sabsaban. Si Pablo, kilala niyo si Pablo, Roman citizen yun. Pariseo yun. Abogado yun, judge yun. Noong panahon na yun, kapag Roman citizen ka, ang mahal ng pagbili ng Roman citizen. At hindi ka pwedeng pariseo nang hindi ka milyonaryo. Pariseo si Pablo, kagalang-galang. Pero ano pinili ni Pablo? Pinili niyang itakwil siya ng magulang niya, pinili niya ang Panginoong Hesus, binaliwala niya lahat ng kayamanan. O sino pangalawa? Si Moses. Si Moses, Prince of Egypt, napakayaman. Pero pinili niya yung maging kasama siya ng mga aliping Israel. Hindi niya pinili yung kayamanan sa mundo. Ang pinili niya ang pagiging tribo ng Israel. Binaliwala niya ang pera. Ako, isa rin ako doon. Nasa top of the world na ako Ang Panginoong Yesus, di ba, tinukso ni Satanas yan? Sabi niya, ayan, nakikita mo ba yung lahat ng kayamanan yan? Nasa akin na yan. Pag-aari ko na yan. Sumamba ka sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Ano sagot ng Panginoon? Isa na lang ang sasambahin ko ang Diyos. Kaya makikita nyo, kilala niyo ba si Robert Johnson? Yung legend ng Crossroads. Sa Mississippi, tumutugtog siya sa bar hindi siya magaling sinasabi doon sa Mississippi, pumunta ka sa Crossroads, hintayin mo si Satanas doon, makipag-deal ka. Ito yung legend lang to, hindi ito totoo. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. So nagpunta siya sa Crossroads, gumawa siya ng deal kay Satanas. Ang sabi niya kay Satanas, bigyan mo lang ako ng kapangyarihan tumugtog at mag-compose ng mga kanta. Kasi nung araw sa Mississippi, doon nagsimula ang blues. Mga negro yan. Nagkaroon ng pelikula yan, 1986. Si Samuel Jackson ang gumanap. Yung istorya ni Robert Johnson. Alam niyo, hindi magaling tumugtog, hindi magaling kumanta, hindi magaling mag-compose. Right after natapos siya sa Crossroads, tumugtog uli siya doon sa bar niya. Dumami ang tao, galing-galing na niya.
Alam niyo si Satan kasi, nasa music industry yan. Siya yung hinihanda sa worship eh. Hindi niyo napapansin, lahat ng mga bandang ang gagaling, ang gugwapo, ang gaganda, ang galing tumugtog. Impluensya ni Satanas lahat. Kilala niyo ba si Kurt Cobain ng Nirvana? Napakagaling na pero nagpakamatay. Kung kilala niyo sina Jimi Hendrix, si Paul Morrison, si Janis Joplin, 27 years old na patay na sila ng droga. Kasi ganun talaga si Satanas eh. Padadamahin ka, bibigyan ka ng power na tumulong. Ang galing-galing mong kumanta, ang galing-galing mong tumugtog, tapos papatayin ka sa droga. Pag ready ka na. Pero itong si Robert Johnson, nakipag-deal talaga eh. Hinintay niya si Satanas, ayaw sa legend eh. Nakakausap naman niya. Binigyan siya ng power. Itinono ng demonyo yung gitara niya. Sabi ng demonyo, pag itinono ko to, lahat ng kalabit mo dyan, ang galing ng lalakad dyan. Magaling ka, mag-compose, kumanta. O yung Led Zeppelin, kilala niyo. Si Robert Plant, ang galing-galing kumanta nun. Alam niyo ba nung mag-compose niya yung Stairway to Heaven, sinasabi niya na, kasi nakipag-inuman sila sa barkada nila na nakikipag-ugnayan sa demonyo. Tinuruan silang mag-connect sa demonyo. Tapos nagising si Robert Plant eh, kompleto na yung yung Stairway to Heaven, may lyrics na, may tono na. Hindi niya malaman kung panaginip o hindi na meron demonyo nakipag-subay sa kanya. Kasi sa music talaga, kakampi niyan, alam niyo, droga. Kasi nag-drugs din ako, alam niyo, ba't ako nag-drugs? Sa music din. Gusto kong matuto ng gitara din eh. Inaabot ako ng madaling araw, basag na basag ako, tumutugtog ako. Gitara ako ng gitara. Kung hindi ako magaling, ayaw, walang nangyari. Kasi talent yan eh. Yung pagtugtog, pagkanta, talent given by God yan eh. Kaya sabi ko nga, alam niyo yung mga singer, sila yung malalaking kita eh. Ini-enjoy na nila yung ginagawa nila, dahil talent nila. Hindi nila kailangan maghirap sa trabaho. Ang trabaho nila, yung talent nila. Pero saan nag-e-end up? Saan di natatapos? Itong Queen, di ba? At may siyang age. Pero sikat na sikat siya, di ba? Si Mercury. O di ba? Lahat halos ng musikero, end up of nothing. Namamatay sa droga. Itong sa Led Zeppelin, yung drummer nila, si John Bonham, namatay din sa droga. The best drummer in the world is John Bonham. Alam mo, ang Led Zeppelin, the best sila sa lahat eh. Kaya sabi ni Jack, si Black Jack, kilala nyo, dun sa music award na dumayo siya, sabi niya, Led Zeppelin is the most talented and the most band in the world. The best good band in the world. If you don't believe me, fuck you. Fans si Jack Black ng Led Zeppelin. Fans din ako ng Led Zeppelin eh. Fans ako ni James Taylor, mahilig din ako sa music. Kaya ako nagdroga. Kasi pag nakadroga ka, iba ang sound. Iba dating na nakadroga sa sound. Maligaya ka. Kaya sabi ko, pag masama ka, ang sarap mabuhay dito. Sugarol ako, babaero ako, lahat nasa akin ng bisyo. Pero ngayon, tinanggihan ko na lang, pinili ko makapunta ng langit. Kasi pag pinili mo yung gusto mo niya, masasarapan ka talaga dyan eh. Ang sarap ng bisyo. Yan ang masarap sa lahat, bisyo. Yan ang aalisin na ng Diyos sa atin eh, yung mabuhay sa dating pagkatao. Pahayag ka na ba? Piliin mo yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo, tataligdan mo na yung dating pagkatao. Kasi kung mamahalin mo ang dating pagkatao mo, wala ka ng buhay na walang hanggan. So mamili ka, crossroads din to eh. Ano gusto mo? Straight ahead ka sa Diyos? Sa pamamagitan, magle-left turn ka. We are on the crossroad. Dumating na sa buhay natin ang crossroad. Pinili ko yung go ahead with Jesus Christ. Magpatuloy ako sa Panginoon. Kasi kaya ko na rin maging milyonaryo. Yun ang pangarap ko, yumaman, bata pa ako eh. At saka kaya ako nananalo sa sugal ng daraya ako. Pag hindi ka kasi ng daya, hindi ka mananalo. Hindi naman si Satanas, walang ginawa ko, di man daya, panalo siya lagi. Di ba? Kaya ang buhay natin dito sa lupa, hindi pwede mandaya. Pag nasa Diyos ka na, hindi ka pwede mandaya. Sabi, yung pinipili niya na maging kawal ng Diyos, hindi na nabibiladuhan ito ng mga pamundo. Panlangit na nasa iyo. So, ididinahin mo na ang sarili mo. Kaya mo ba yan? Kaya mo ba yung ginawa ni Moses? Tinanggihan ng kayamanan. Ang pagiging hari. O tinaligdan si Pablo. Tinakwil siya ng magulang. Tinaligdan niya kapangyarihan. Tinaligdan niya kayamanan.
Sabi sa Philippians 3:8, ito sabi, basahin natin. Oo nga, at lahat ng bagay na inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala ko sa Panginoong Hesus. At alang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay at inaari kong suka lamang upang tamuhin si Kristo. O kung hindi mo tatanggapin na yung kayamanan sa lupa, pera, basura lang lahat yan, baliwala yan. Sabi ni Pablo, ginawa ko sukal lang yan, basura lang yan. Nakamit ko lang si Kristo. Yung crossroad ng buhay niya, pinili niya si Kristo, tinatigdan. Si Moses yung crossroad ng buhay niya. Ako yung crossroad ng buhay ko. Biro mo, I'm on top of the world na eh. Nakuha ko ng sikreto na paano magpayaman eh. Nung nandun na yung kayamanan, makukuha ko na. Pinili ko ang Diyos eh. Kasi yung gusto ko yung big time. Maliit pa ako bata, big time ako magsugal eh. Pero mo, pag ako nagsugal, todo lang ng todo. Kaya nung maging Kristyano ako, todo rin ako. Kasi kung titignan nyo ang buhay natin, sugal eh. Pipili ka eh, tataya ka. Kanino ka tataya? Sa mananalo o sa talo? Siyempre sa mananalo, sa Diyos. Kay Kristo, si talo nga eh. Ngayon, pag pinili mo ang Diyos, uusigin ka na natalo. Ngayon, pahayag kang usigin kasi nasa iyo naman ang Diyos. He that is in me is greater than he that is in the world. So, payag kang matalo. Kasi kung hindi ka papayag matalo, hindi ka mananalo. Di ba sabi, malibang mamatay ang buto, hindi ito magbubunga. So, kailangan mamatay yung datihang pagkatao mo, huwag mo nang piliin yan. Yung sarap ng buhay ng dating pagkatao, napakasarap niyan sa mundo eh. Naranasan mo na rin naman yan eh. Tapos na yan, piliin mo na yung bagong buhay. Kasi yung bagong buhay kay Kristo, kalakip natin si Kristo. Kaya kung kalakip mo si Kristo, piliin mo yung mga bagay na sa langit, hindi na sa lupa. Iiwan mo lahat yan eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, gastusin nyo na yung pera nyo kung kaya nyo gumastos. Magkaroon na kayo ng banding ng pamilya. Ilibre mo yung nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga anak mo. Kasi charity begins at home eh. Ang pag-ibig nagsisimula sa loob ng bahay. At ang unang bahay, ikaw. Yung bahay mo dapat puno ng pagmamahal at pag-ibig. Tapos yung sambahayan mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga relatives mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, ilibre mo lang eh, kahit may trabaho. Ang importante, ginaganap mo yung kalooban ng Diyos. Kasi iisip ko, ba't ko ililibre ito eh? May trabaho, dapat nga sila mga tumul. Eh, ang sinusunod ko, word of God eh. Yung nga sinabi, lahat ng humihingi sa'yo, bigyan mo eh. Nasusunod ba natin yun? Lahat ba ng humihingi sa'yo, binibigyan mo? I-reject mo eh. Maging discerning ka lang sa pagbibigay. Katulad ng pagbibigay sa mga pulubi. I-discern mo lang yung bibigyan mo. Pero magbigay ka. Hindi pwedeng sabi, pag may nangutang sa'yo, huwag mo na saan bayaran ka. Pag may nagpautang sa'yo, galit ka pa, hindi ka binayaran. Ito yung mga word of God na ang hirap sundin eh. Karnito eh. Dito malalaman kung buhay ka pa o dati ka pang magkatao. Kasi kung pipiliin mo yung sarap ng buhay sa lupa, sandali lang yan eh. 120 years lang. Eh pagdating mo ng 90 ngayon, wala na, uugod-ugod ka. Ako nga eh, 68 pa lang, uugod-ugod. Alam niyo ba na uugod-ugod na ako maglakad? Katakot-takot na support na nilalagay ko sa katawan ko, ganun pa rin eh. Pero hindi na importante sa akin yun. Sabi ng Bible, bagamat ang pagkataong panlabas naghihina, ang pagkataong panloob, palakas ng palakas. Hindi kami tumitingin sa bagay na mawawala. Tinitingnan namin yung bagay na hindi nakikita. Yung bagay na hindi nakikita, eternal. Yun ang tinignan ni Moses, buhay na wala nga. Yun ang tinignan ni Pablo, hindi ang tinignan ko. Kasi useless lahat naman eh. Sabi ko nga dito nung kay Manuel eh. O ikaw Manuel, bigyan ka ng 30 bilyon. Di ba si Manuel ka pa rin? Alisin natin yung tatlo. Di ba si Manuel ka rin? So ano importante? Ang importante si Manuel. So ano si Manuel? So ano ka ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Nandun ka na ba? Sa itago na yun, very matured na yun. Pero mo, I shall not want na hindi ka na mabubuhay sa gusto mo. Kasi mula nung isilang ka, nung magkaisip ka, ang sinunod mo lang yung gusto mo eh. Ito na yung panahon, susundin mo na ang Diyos. Kasi yung first 40 years ni Moses, ginawa niya lahat talaga, Prince of Egypt eh. Nagkaroon siya ng calling nung kasuhan na siya ng martyr. Fugitive na siya. Nung pala ang plano, turuan siya ng Diyos para gamitin siya sa pagliligtas sa Israel. The last 40 years na. Ganon din tayo. Ganon din ako eh. Yung first 40 years ko, talagang gawa ng delinquency. Juvenile delinquent talaga ako.
Talagang, biruin mo, saan ka nakakita ng 7 years old ng hold up ng ng grocery? Saan ka nakakita ng 6 years old nagmamadyong na? O saan ka nakakita ng 13 years old dumurog na? Saan ka nakakita ng 16 years old may pasugalan na? Ako yun. Hindi ako nagsasabi ng hindi ako. Pinatotoo ko sa sarili ko. Kasi kung hindi ako dumaan doon, ano, papatotoo ko? Yung iba patotoo na patotoo, kaya sinasabi nila. Kasi kailangan mo yung maipatotoo ka na binago ka ng Diyos. Kasi pinilit kong baguhin sarili ko, hindi ko mabago eh. Sabi ng Jeremiah 10:23, hindi sa tao magtuwid ng kanyang landas, kundi ang Diyos. So yung intervention ng Diyos, kung hindi nag-intervene ng Diyos sa akin, hindi ako makakataas sa sugal. The most addictive is gambling. Hindi cocaine, hindi marijuana, gambling. Kaya hanggang ngayon yung mga sabongero, hindi pa nakikita yata. Nawawala pa hanggang yung mga sugarol na mga sabongero. Ewan ko sa nandun yun. Kasi alam nyo, kapag nagsusugal ka, yung endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin ng brain mo nagsisikret ng good hormone. Masaya ka kahit natalo ka. Yun ang gusto maranasan natin eh. Ng Diyos sa atin. Yung matalo ka, masaya ka pa rin. Eh paano ka sasaya pag natalo? Yung mawalan ka lang ng pera, galit ka na eh. Malungkot ka na. Di ba? Eh yung ma-scam ka pa, budol-budol ka, di ba galit ka? May sinasabi sa Hebrews 10:34 ng ganito, kailan magawa mo to? Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga tanikala at tinatagad ninyo ng buong gala ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Nagagala ka ba na agaw ang pag-aari? Nagagala ka bang ibigay yung ikapot handog lagi? Naagaw yun eh. Yung sin offering. Yung lahat ng offering o burnt offerings, susunugin lang yun. Payag ka ba masaya doon? Kaya sabi ng Diyos, magbigay ang bawat isa na masaya sa kanyang puso. Eh kung hindi ka na turuan ng bata na matalo, eh magpapatalo ka dito sa lupa, paaagaw mo, ari-arian mo eh. Ipamimigay mo lang sa Diyos yun eh. Mawawalan ka. Tapos hindi ka nasusunod sa datingang pagkatao. Talo tayo lagi dito sa lupa. Hindi tayo mananalo dito, pero panalo tayo sa langit. Si Jesus Christ talo sa lupa. Ginulpi yun eh, pinako sa krus. Pero panalo, di ba? Niluwalhati siya na, pinaupo sa kanang trono doon sa langit. Nasa langit na si Kristo ngayon, sa kanan ng Ama. Basahin natin yun. Colossians 3. Kung kayo ngay muling binuhay, nakadakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na siyang kinaroroon, nakaupo sa kanan ng Diyos. So nakaupo ang Panginoong Jesus ngayon sa kanan ng Diyos, sa Ama. Nandun siya sa langit, doon sa New Jerusalem, nandun sila. Ngayon, pag nag-rapture, kukunin lang tayo mid-air. Tapos patitirahin tayo doon sa bahay natin doon sa langit. Magkakaroon ng 7 taong tribulasyon. After 7 years of bababa na tayo, kasama ni Kristo, maghahari tayo ng 1,000 taon. Ngayon, kung payag ka ba yung nangyari sa iyo yan? Kailangan mo magpatalo. Malibang mamatay ang buto, hindi ito magbubunga ng marami. Hindi maglalabas ng bagong buhay kung hindi matutuyot yung buto. Saan ka nakakita ng sariwang buto na nag-uuslog ng daikot? Di ba nagsisimula 2 petal? Lalabas yun, bagong 2 petal sa buto. Kung namatay na yung buto. Ganun din tayo. Kung tayo namatay na sa datihan pagkatapos, born again ka na, lalabas yung 2 petal. Hanggang sa lumaki ng lumaki yun. Kailangan wag matuka ng manok yun. Ganun din ang bunga ng Espiritu sa atin. Yung lahat ng bunga ng Espiritu sa atin, maliliit pa lang yun, kailangan mahinog. Kasi may mga bunga na lalaglag, pinutuka ng ibon, nabubulok, di ba? Hindi naiingatan. So, ganun din tayo. Yun ang proseso ng pagliligtas. Process of being born again. Mamamatay muna yung buto, lalabas yung daikot, tapos unti-unting lalaki yun, hanggang sa magkasama, maging talagang matibay na puno. Isang puno na talagang matinding-matindi. Matatag. Nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bato si Kristo. At magtatayo siya ng bahay sa ibabaw ng bato. Para dumating man ang bagyo, dumating man ang baha, nakatayo pa rin yung bahay sa ibabaw ng bato.
So, kailan mo ba ilalagay yung bahay mo sa ibabaw ng bato? Sa buhangin pa rin ba? Kasi yun ang buhay natin yung araw. Nakatayo tayo sa buhangin. Kaya pag nabibigo tayo, masama loob natin. Eh ngayon, kapag nasa ibabaw na ng bato, mabigo ka man na mabigo, masaya ka. Masaya mo tinatanggap ang pagkaagaw ng iyong pag-aari. Payag ka na maagaw lahat, huwag lang yung kaluluwa mo. Makamit man ng tao ang lahat ng kayamanan. Bigyan man siya ng honor, bigyan man siya ng napakaraming parangal ng tao, eh hindi naman siya pupunta sa langit ko, sa dayo. At alam niyo ba kung sino ang pinakamayayaman dito sa lupa? Yung pinakamasasama. Di ba? Sino pinakamayaman sa lupa? Di ba drug lord at politiko? Hindi pwedeng paghiwalay, parang pagsisisi pananampalataya yan. Yung drug lord, hindi pwedeng bumitaw sa politiko dahil protection yun eh. Paano magpuproteksyon yung droga niya? Kung wala ang proteksyon ng mga politiko. Yung politiko naman, hindi naman pwedeng walang drug lord. Paano tatakbo yung baril niya? Kaya magkapatid yan, pananampalatayang pagsisisi. Si El Chapo, ang protector niya, presidente ng Mexico. Si Pablo Escobar, ang protector niya, mga army ng Colombia. Binili lahat niya, kaya sabi ni Pablo, everybody has the price. Kasi inuunti-unti niyang bayaran, utik-utik eh. Ang una niyang binayaran, sundalo sa Peru eh. Pagdaan nila doon, kumuha ng cocaine. Tinesting niya ng $1,000. Tinanggap agad. Sumunod na huli nila, binigyan niya na ng 20,000. Humihingi na ng malaki. Tinanggap pa rin, palaki ng palaki ang hinihingi. So sabi niya, ang kailangan protector niya, presidente. Yun si El Chapo. Kaya lang may extradition kasi ang Mexico, kaya nahatulan siya sa US eh. Sa Colombia, walang extradition. Sabi ni Pablo Escobar, kapag ikaw, Echevarria, ay Bagaria yata, ewan ko, presidente ng Colombia, pag nagkaroon ng law of extradition, araw-araw 100,000 ang mamamatay. Eh talaga naman kung pumatay si Pablo Escobar, magpapasatog isang bus ng bomba, tapos ilalagay sa building, yung mga nakatira sa building, patay eh. 100,000. Tapos papupuntahin niya sa aeroplano, pakasabugin ng aeroplano. Eh kita ni Bagaria yan, yung presidente ng Colombia. Takot siya kay Pablo Escobar. Alam mo, ginawa ni Pablo Escobar, napakatahino eh. Pagpapahuli siya, pero gagawa siya ng sarili niyang kulungan. Yung cathedral niya kung tawagin. Cathedral. Alam niyo ba, ginawa niya doon sa cathedral, pumayag sa mawala, may football court. Meron lahat nandun. Mga masahista, nightclubs, may banda lahat. Saka nakakita ng kulungan ng gano'n. Libre pa sila. Nagkaroon pa sila ng proteksyon ng mga sundalo. At lahat na nagsusundalo doon, bayad lahat. Ganon kadaling si Pablo Escobar. Siya sa bandang huli, wala rin, napakalungkot ng buhay niya. Namatay din siya, napatay din siya ng Delta Force eh. Wala rin, hindi rin may gamit pera. Alam mo, pera ni Escobar, kumikita siya ng $60 million a day. Binili niya yung Bahamas Island. Eh si Mick Jagger, kapiraso lang ang nabili doon sa Bahamas Island. Mick Jagger na yun, Rolling Stone ha. Pero si Pablo Escobar, yung buong Bahamas Island binili. At ang pera ni Pablo Escobar, nasa kisame lang sa mga tabi-tabi ng wall. Wala nang paglagyan, nag-money laundering. Wala rin, sa dami ng pera, pumapasok na pera. Ginawang kisame, ginawang tawag dito, sa dinding. Tapos ibinaon sa lupa. Yung tatay niya, binaunan niya ng pera eh. Hindi naman mahilig yung tatay niya sa pera, nasa farm lang eh. Simpleng buhay lang ang sa tatay niya. Yung kasama niya si Papa, kailangan niya ng pera. Sabi niya, hukayin mo na yung nando sa tatay ko mga pera. Nung hinukay ni Papa, bulok lahat. Eh nasa ilalim ng lupa, mabubulok talaga yun. Hindi niya naisip na merong heat, weathering nun. May mga moist dun, masisira talaga yun. Nag-money laundering siya. Ayun, medyo doon. Pero hanggang sa namatay siya, ang huling-huling ikinamatay niya rin yung pamilya. Hindi siya masaya. Hiwalay siya sa pamilya. Kaya ang pinakamahalaga dito sa lupa, pamilya. Kasi ito yung second option ng Diyos. Ang first option ng Diyos, love God above all. Sabi ng Diyos ang unang pag-ibig natin, first love ang Diyos. Yung second love natin, tao na. Kaya sabi kong iibigin mo ng higit ang iyong magulang, asawa at mga anak, kapatid, hindi ka karapat dapat maging alagad ko. Kinakailangan yung first love muna. Love God above all. Susunod na ngayon yung asawa mo, anak mo. Eh, konting panahon lang tayo dito sa lupa. Hindi na tayo magtatagal dito. Mawawala din tayo dito sa lupa. So magtanim ka na para may anihin ka. At ang itatanim mo, mga salita ng Diyos sa iyong kaluluwa para makapagligtas.
Sabi sa James, sabi sa James 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Nasaan ba yung lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasalanan? Sa dating pagkatao, sa katawan. Yung labas na pagkatao, outer man. Ito yung outer man natin, yung dating pagkatao, yan ang outer man. Yan ang katawan, nandiyan ang lahat ng kasalanan. Kaya sinulog ng Diyos yan, ipinako sa koron, sama ni Kristo, pati lahat ng mga ano nito, mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kasi dito sa mundo, yan ang nandiyan, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yung mata natin, lagi nagkakasala tayo dyan sa mata. Nung araw, para mag-commit ka ng adultery, mag-adultery ka. Nung panahon na ni Kristo ngayon, hindi, tumitig ka lang na may pagnanasa sa lalaki o babae, nag-a-adultery ka na, nagpo-fornicate ka na. Ganong katindi ang batas ni Kristo. Pero nagagawa natin, bakit may Holy Spirit na binibig na siyang gagawa. Kaya ihiwalay niyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng... So paano pag-ihiwalay? Taligdan ng dating pagkatao. Huwag mahalin yung dati. Kasi pag minahal mo yan, ang susundin mo, yan, wala ka ng buhay na balangga. Kasi hindi namatay yung buto eh. Paano magbubunga? Hanggat hindi namamatay yung buto, hindi lalabas yung dicot. Hindi magiging puno. At tanggapin ninyo na may kaagawan na salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So ang magpagliligtas ng kaluluwa ay yung salita ng Diyos na itinatanim sa ating pag-iisip, sa ating damdamin, sa ating kaloob, sa buong pagkatao natin. Kasi hindi mawawala yung hindi nakikita eh. Nakikita mo ba na may kaluluwa ka? Hindi. Pero may kaluluwa ka. Di ba? Parang hangin. Nakikita mo bang may hangin? Hindi. Pero may hangin. Bakit? Nararamdaman mo eh. Kasi yung kaluluwa nakakaramdam eh. Di ba yung ipinakita doon sa doon sa rich man, kay Lazarus? Pinakita doon ng langit at impyerno. Ano lang yun eh, comparison lang yun. Pero yung kaluluwa, sabi ng kaluluwa, pwede ba sabihin mo sa amang Abraham, daw yung daliri sa tubig, ilagay lang sa bibig ko, napakainit dito. So ang kaluluwa, nakakaramdam, wala pang katawan yun. Eh paano kung lagyan pa ng katawan, na kagat lang ng langgam, sakit-sakit na. Tapos inuuod. Kasi ganun ang gagawin. Ang gagawin sa lahat ng anak na Diyos, papalit ang katawan, glorified body. Ang gagawin sa lahat ng pupunta sa impyerno, ibabalik yung dating katawan na inuuod. So, kaluluwa pangalan, nakakaramdam ng sakit, ay yung pang katawan. Eh, napakatindi ng sakit sa katawan. Pagka nakakaranas ng sakit sa katawan, gusto mo na nga mamatay eh. Di ba yung kay Job, naranasan ni Job ang hirap eh. Mula pa hanggang ulo. Sabi niya, buti pa, hindi na ako pinanganak. Buti pa, nalaglag na ako sa bahay. Bata ng nanay ko, ganito pala buhay. Napakalungkot ng buhay, sabi niya. Kapag gabi, gusto niya mag-umaga. Pag umaga, gusto niya mag-gabi. Pero pinagpalasan ng Diyos, nakapag-t-shirt. Tribal lang ginawa sa kanya. Dinoble pala, hindi tribal. Ang nilalaro ko yung tribal mind yun. Nakapag-enhance ng brain yun, medyo tumatalas ng body brain ko doon. Yung tribal mind yun. Hindi sugal yun, game yun. Pabilisan ng utak, yun para maging active ang mind mo, maglaro ka noon. Maglaro ka sa computer ng mga magpapaka-active ng mind mo. Kasi pag walang ginagawa tayo, nagiging dalang isip natin. Wala tayong ginagawa. Pag hindi ka na naggagalaw, wala na flowing ng blood. Kaya ako kahit papaano, umiikot ako doon sa table para na mag-circulate ang dugo ko. Kasi ang dami ko sakit eh. Pero hindi ako ginugupo ng sakit ko. I believe na isang araw pagagalingin ako ng Diyos ko. Hindi ko kailangan ng doktor. Ang kailangan ko mga supplements ng pagkain. Hindi ko na rin kailangan yan. Kaya pag-aralan mo kung ano yung kailangan kainin mo. Usually, lang naman yung mga nuts and seeds, leafy vegetables, peas, ganyan lang naman eh. Puro mga gulay, prutas, isda. Yung baboy, tigilan nyo na. Tindi ng baboy. Napakarumi ng baboy. Kaya ako sabi, ang baboy ito. Napakarumi talaga niyan eh. Ang dumi-dumi niya. So, magkaroon tayo ng self-control sa lahat ng baboy. In moderation. Ang gusto ng Diyos, in moderation lang lagi. Kita mo sabi ni David, Panginoon, huwag mo akong gawin mayaman. Baka makakalimutan kita. Huwag mo naman akong gawin mahirap. Baka magnakaw naman ako. Bigay mo lang sa akin yung sapat. So, yun ang tinatawag na abundant. Di ba? Satan come here to steal, to kill, and to destroy.
But Jesus came to give us life abundant and meaningful. May kabuluhan na. Kasi walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Magkakaroon lang ng kabuluhan ng bagay pag nasa iyo ang Diyos. Pag wala sa iyo ang Diyos, wala nang kabuluhan lahat ng bagay. Useless, aanin mo yan. Wala kang Diyos eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag wala kang Diyos, magpakasama-sama ka na. Pupunta ka naman sa impyerno, ba't magpapakabuti ka pa? Yun ang katangahan ng pupunta sa impyerno. Bakit nagbababuti pa sila? Isa impyerno nga sila pupunta. Kaya naman si Lucifer, nung magkasala, alam niya, hindi na patatawa, napakasama-sama, naging si Satanas. Alam ni Lucifer, wala nang pag-asa, hindi nagpakasama-sama. Nakita niya ngayon yung creation ng Diyos, tao. At dito ako gaganti. Hindi siya makaganti sa Diyos, hindi niya kaya eh. Gumaganti siya sa atin. Kaya dito sa lupa, ipipersecute ka. Magsaya ka naman. Kasi kapag pinipersecute ka ni Satanas, ibig sabihin, nasa Diyos ka. 2 Timothy 2:13 yata eh. Tingnan natin kung tama. At 2 Timothy 3:12 pala. Oo, ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. So pag pinili mo na maging tunay na Kristiyano, pinili mo na magpakabanal-banal, baliwala na yan lahat ng bagay na yan. Uusigi ka ni Satanas sa matindi. Bakit? Katulad ka ng Panginoong Jesus eh. Pinuhin mo, sabi niya, ibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan na yan, kapangyarihan, protection, provision, lahat. Sambahin mo lang ako. Paano ba pagsamba kay Satanas? Simple lang. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mong gawin ang gusto ng Diyos. Do what thou will. Isa lang naman ang utos ni Satanas eh. Do what thou will. Iisa lang ang libro niya, yun lang ang nakalagay, do what thou will. Kasi yun ang ginawa niya eh. Ginawa niya ang gusto niya. Hindi niya ginawa ang gusto ng Diyos. Ang ginawa ni Satanas, yung gusto niya. Kaya yun din ang pinatupad niya kay Eva, di ba? Dinaya niya. Oo, totoo ba? Pag kinain ka, mamamatay ka. Hindi. Mabubuksak ka sa iisip mo, magiging katulad ka ng Diyos. Magiging matalino ka, malalaman mo tama't mali. Sige, kainin mo na. Sabi ni Eva, ang ganda ng kulay eh. Inviting yung kulay. Sabi nila, apple. Wala naman nakalagay na apple eh. Bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Yun ang sinabi sa Bible. Ngayon, kung gusto mo malaman yun, bumalik ka sa panahon ni Eva. Tignan mo kung ano yun. Huwag natin dadagdagan. Katulad nung tatlong haring mago. Well, hindi naman sinabi tatlong haring mago. Mga pantas. Mga pantas yung, kung sinabi yung tatlo kasi, tatlo yung offering. Kaya tatlo yung wala naman sinasabi ganun sa Bible. Pag walang sinasabi Bible, tahimik tayo. Hindi, okay na yan. Kasi kapag nagdagdag ka pa o nagbawas ka, aalisan ka ng kapangyarihan ng Diyos na kumain ng bunga doon sa langit, ng bunga ng buhay. Yung magdadagdag, magbabawas, idadagdag sa iyo lahat ng mga plagues na ginawa ng panahon sa Old Testament. Maraming mawawala siya pag nagdagdag ka, nagbawas. Kaya tayo, Bible-based lang tayo. At ang basis ng truth natin is King James Version lang. Yun lang. Doon mo kasi pinag-aaralan ko mga Bible eh. Hindi ko ang Bible eh, galing sa Diyos na. Hindi. Pwede si Satanas nga, pwede maging mabuting anghel, di ba? Pwede siyang magpakita ng isang anghel na mabuti. Si Satanas na yun. Mandaraya nga. Para manalo ka, mandaya. Kaya ako nananalo nung sa sugal ng araw, nagdadaya ako. Pinag-aralan ko lahat kung paano magdaya. Yung Lucky 9, pinag-aralan ko yan na lagi ako 9. Yung Mahjong, pinag-aralan ko yan kung paano ako lagi mananalo. Kaya ako napakagaling ko sa sugal ng araw. Pero tinempted ako lately. Dito sa Gcash. Yung game show, binita ko ito sa inyo. Poker.
Nanalo ko 500 doon. Naramdaman ko ba bumabalik ako sa dating pagkatao, papupunta ako diyan. No way. Pero kaya-kaya ko magpanalo talaga. Magaling ako sa poker. Magaling ako sa subay. Alam nyo, kapag nagmamadyo ako, kinakabisado ko yung wall ko. Kinakabisado ko rin yung wall ng kalaban ko. Kasi pag naglalaban na, bubunot ka dun eh. Sa floresan at saka sa pagbunot. Eh kung kabisado mo, alam mo, mabubunot. Eh nagugulat yung mga kalaban ko. Merong isa yung sa bumero dun eh. Nakalaban ko dun sa madyong dun eh. Nagtapos, ang puro ko kasi paningit sa tools eh. Nagtapos siya ng 2 karakter. Ibinaba ko gano'n sabi, pau yan. Ay, ba't magiging pau? 2 karakter ang ano. Ba, hindi doon naman ako tumama. Saan ako tumama? Ito, sa bubunutin ko. Tingnan mo, ginano ko, 2 volts. Sabi, umayaw, hindi na ako lalaban, mandaraya. Ay, ano ba ginawa ko, mandaraya? Ayaw nyo, tandaan yung rule nyo para kayo manalo. Ako, kabisado ko. O mula doon, alam nyo, ayaw na lumaban sa akin. At ang sinasabi nilang levels, yan si Buro, ang hari ng madyong. Kasi kapisado ko sa dice, alam nyo, galing ko sa dice. Nakakatatlong 7 ako talaga. Parang ipinanganak ako sa sugal eh. Pero naranasan ko rin matalo sa sugal. Hindi lahat lagi panalo eh. Kahit nandadaya ka, dumarating din yung hindi ka sinuswerte eh. Pero wala naman swerte at malas eh. Yung sinasabi, ang swerte mo, no? Ang malas mo, hindi. Dalawa lang, sinumpa at pinagpala. Alam mo kung kukunin mo yung pinagpala ka, kahit malasing ka, kahit swertihin ka, pinagpala ka pa rin. Pero kung hindi ka pinagpala, sinuwerte ka lang, minalas ka lang, doon iikot buhay mo. Yung sinumpa, kahit swertihin ka o hindi ka swertihin, isinumpa ka pa rin. So ang importante, pagpalain. At paano na pagpapala? Seek ye first the kingdom of God and all His and everything else shall be added unto you moderately. So kayo, hindi kayo nawawalan ng pera, di ba? Magsabi kayo, sobra-sobra. Yung mga tao sabi, ang hirap ng buhay ngayon eh. Mahirap ba buhay ngayon? Mahirap sa wala sa Diyos. Pero pag nasa Diyos ka, nag-iigaputan daw ka, binuksan yung Garden of Eden. Di ba, Halil? Binuksan yung garden. Kasi sumpayan trabaho. Para pagpalain ng trabaho, iikapot handog mo. Balik ka sa Garden of Eden. Kasi yung Garden of Eden, yan ang supply sa tao. Si Eva, ang tawag kay Eva at kay Adan, mankind eh. The mother of mankind si Eva. Kaya doon inilagay. May supply na. At ang katotohanan ito, bago nilikha si Eva si Adan, sinuplayan na muna kaagad. Ang nilikha ng Diyos, di ba? Mga hayop sa tubig, hayop sa himpapawid, halaman, puno. Di ba lahat supply sa tao yan? Kaya lang nagkaroon na ng ng evolution ng mundo eh. Naging masama, nagkaroon ng gamot. Nagkaroon ng gamot. Yung tao, wala namang iniinom na gamot ng tao nung araw eh. Kumakain lang sila lagi. Kasi ang pagkain nyo, alam nyo, kung hindi nilaga, inihaw. So walang oil eh. Walang mga saturated fats. Walang mga fats. Paihaw eh. Nawawala ang fats nun eh. Palaga, wala din, di ba? Ngayon, kung mo, hindi masarap pag hindi ka magpipritos eh. Naku, puro mga lalo na yung mga bibili ka sa grocery. Yung mga juices na 100% fresh juice. Oo, 100% yung juice na yan. Pero grabe ang mga artificial sugar niya. Pag bumili ka ng mga processed food, grabe sodium yan. Puro lason yan eh. Kaya hanggang 70 to 80 na lang ito natin ngayon. Nung araw, 900 years old. Bakit? Bilad sa araw eh. Ang unang-unang gagawin mo kasi pagkagising mo, magbilad ka sa araw. Hayaan mo pasukan ng liwanag yung mata mo at yung katawan mo. Magkano ka ng regular na pagbibilad sa araw? Huwag naman yung matinding sikat ng araw. Yung mga alas 6, alas 7. Ako alas 6, alas 7, wala pa sikat na araw. Kaya kahit alas 9, nagbibilad ako, 5 minutes lang eh. O pagkatapos nun, kontrolin mo ang sarili mo, kumain ka ng tamang pagkain para humaba buhay mo. Ang papatay sa atin yung kinakain natin. Kaya sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan makakain nyo ang lahat ng bunga ng punong kawan at mga halaman. Pero hindi kayo makain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Iyan ang inyong magiging pagkain. So sa simula, ang pagkain talaga ng tao, fruits and vegetables. Ikaw mo nagkasala na, pinalabas na ng Garden of Eden, isinumpa na. Magtatrabaho ka na. Para makabalik ka doon, masuplayan ka, kinakailangan mag-ikaputan doon ka. At para mawala yung sumpa sa pagkain, sa mga hayop. Kasi ang mga hayop, may mga sumpa din dyan eh. Lalo hindi ka nag-iingat, mag-pray ka.
Sabi sa 1 Timothy, sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos, binabanal ang pagkain. Kaya pag ikaw kakain, magpasalamat ka na muna. Kung lalasunin ka, hindi ka malalason. Kung may lason man yung kakainin mo, hindi ka rin magkakadayari. Hindi ka magkakaroon ng stomach pain. Pray lagi. Yung apo ko, sabi ko, okay, Iyon, let's pray. Let's pray to God our bounties. Ba't pag tumulo, sabi nyo, in Jesus' name, thanks for the food. Amen. Sabi ko, asa pa. Pero ang importante, nagpasalamat. Kalalakihan na niya yun. Hindi naman kailangan mahaba talaga ang panalangin. Si Mary lang naman nanalangin na mahaba. Opening prayer lang, nag-preach na. Pag nagpapasalamat ka sa pagkain, pag nakapagpasalamat ka, Ama, salamat po sa lahat ng pagkain na ito na binabanal mo sa pangalan ng Panginoon. In the power of... Salamat po, Ama. Amen. Binanal na yun. Ang sabi naman ng Diyos, huwag kayong tumulad doon sa tumatayo sa mga sinagoga na nananalangin ng mahabang-mahaba na tingin nila tatanggapin ng Diyos sa panalangin na kapag mahaba. Hindi naman pahabaan ng prayer. Yung prayer by faith. Pag nakita ng Diyos ang panalangin mo, may pananampalataya, gagawin niya. Ganon din si Satanas. Hindi naman siya nagtatakot sa nananalangin Kristiyano. Natatakot siya kapag ang panalangin ng Kristiyano may faith. Patay na siya din eh. Talo na siya. Wala na siya magagawa. Kaya nga sa lahat ng matalino na binigyan ng Diyos ng full of wisdom, si Satanas ang pinakatanga. Kaya sabi ko nga, ang pupunta sa impyerno, mga tanga. At tulad ni Lucifer. Ang pupunta sa langit, mga makasalanan na nagsisi. Hindi naman bumaba si Kristo sa matutuwid eh. Kung matutuwid na nga yun, hindi na kailangan si Kristo. Matuwid na pala eh. Ang katuwiran nila, katuwiran ng tao. Isip nila. Kaya ang bata, kapag ipinanganak sa langit, bakit? Wala pang isip eh. Pag nagkaisip yan, usually 7 years old, may isip na yan. 12 years old, ayos na yan. Dapat ang gawin nilang batas, 12 years old below eh. Pag nakagawa ng kasalanan, nakapumakulong. Hindi, ginawa nila. Si Kiko pa yata, ginawa 15. 12 years old below lang dapat. Yung minor age, tama yun. 18 below, minor age. Pero yung age of accountability, tingin ko 12 years old eh. Kasi si Jesus Christ nung mag-preach yun sa mga Pariseo, 12 years old eh. Di ba nawala si Jesus Christ? Nahanap ng magulang? Natagpuan nila sinagoga eh, nagtuturo sa mga Pariseo eh. 12 years old. And then, 12 years old na yun, kasama na siya ng pamilya niya, wala na sinabi Bible tungkol dun. Silent na. Pero may naglalabasan, ito ginawa ni Kristo ng 12 years old hanggang sa 30. Wala naman nakasulat sa Bible. Katulad ng mga Nephilim, mga fallen angels, walang sinabi doon sa Bible. Pero meron yan doon sa Book of Enoch. Huwag niyong babasahin yun. Baka ma-discourage. Ako, madaming temptation, gusto kong basahin yun. Hindi. Baka masingitan ako, tagapagturo ako eh. Tiyak ang lakas ng influensya ni Satanas no. Bubuksan ka doon sa ibang paliwanag na maaaring piliin mong tama. Kasi tama o mali yun eh. Kaya kita mo, wala ka makikita sa Bible. Genesis 6:3 lang, yung Nephilim. Wala ka na mababasang tungkol sa ang Nephilim, ano ginawa. Paano ba naging tao ang mga fallen angels? Yun ang tanong ko eh. Pero sa palagay ko, nandun sa ano yan eh. Sa Book of Enoch eh. Nandun yung tanong ko na yun. Malaman ko man yun, may mangyayari pa sa akin. Sapat na si Kristo sa akin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sapat na yung karunungan binigay ng Diyos sa atin kung paano tayo maliligtas. Hindi na natin kailangan yung madalalim na kaisipan, yung matatayog ng mga pananaw. Hindi na kailangan yan. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba? Magtuturo siya ng mababaw na turo na maintindihan ng bata. Pag malalim ituturo mo sabihin mo kaya sa bata, buksan ng intuition mo. Sabihin mo ba, anong intuition? Hindi pa ako nag-aaral, ba't may intuition na? Hindi natin kailangan yan. Kaya nga sabi ni Solomon, di ba? Making many books is weary to the flesh. Yung maraming pag-aaral, kapaguran ng katawan. Kasi napakatalino niya. Talagang kapaguran, siya yung pinakamalungkot na tao. Yung last days ni Solomon, napakalungkot niya kasi naging siya, apostado. Nag-apostate siya, nagpatayo siya ng mga altar ng mga idol worshippers, si Astaroth. Ang dami. Dahil sa mga asawa niya, nag-compromise siya. Biruin mo, 1,000 yun. Paano kung sabihin ng isa, pinakamaganda, yung type na type niya, outside na kulang buka, pag hindi ka nagtayo ng altar ni Astaroth. Hindi magtatayo. Napakaano niya si Solomon, biruin mo, 1,000. 7 nga lang si David, 7 lang ang asawa
Samantalang ito, 1,000, grabe. Yung ibinigay ng Panginoon sa kanya, kayamanan, katalinuhan, karunungan, lahat-lahat na. Nasa kanya lahat, para sabi niya, lahat ng bagay, walang kabuluhan. Isa lang ang may kabuluhan. Ito lang ang may kabuluhan, bago tayo magtapos. Ecclesiastes 12:13. Ito lang ang sinasabi ng may kabuluhan. Ito ang wakas ng bagay. So, conclusion, dinaanan niya yung ipinanganak siya, nagkaisip siya, binigyan ng Diyos ang kailangan sa kanya, naghari siya. Pero ito yung conclusion, sabi niya, ito na yung wakas ng lahat ng bagay. Na-analyze na niya ang buhay. Nakuha niya yung, nahack ni Solomon lahat ng bagay sa buhay. Nung mahack niya, useless pala kahit mahack mo lahat eh. Ito sabi niya, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang lahat ng kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Yan ang conclusion ni Solomon. Kaya ako naniniwala, nagsisi si Solomon. Kasi nabigyan niya ng conclusion. Hindi siya magsasabi ng ganyan na hindi siya nagsisi. Kasi bibigyan tayo ng Diyos ng light of abounding. Jesus will give us masaganang buhay at saka makabuluhan. At ang makabuluhan bagay, ibig sabihin, nasa iyo ang Diyos. Kasi bagamat nasa kanya ang Diyos, sabi pa rin niya, walang kabuluhan ng lahat. Pero ito wakas ng bagay. Matakot siya Diyos, sundin ang lahat ng kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen.